Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong first impeachment complaint versus sa inyong Vice Presidenting Pusit na si Sara Tamilmil Duterte. Itunuloy na po ito ng mga ilang grupo po, no? Yung mga progressive group, ilang mga pribadong mga mamamayan. No? Meron po dyan mga representante ng simbahang katolika at mga ilang pang mga mambabatas. At ganun din po, ano po ang take ng ilang mga House Yanggans tungkol po doon sa sinambit ng inyong BP Pusit na sa kanya daw ang 2022 presidency. No? Dalawang mambabatas po na kabilang sa House Yanggans ang bumira sa kanya dyan. No? Nagbigay po ng kanilang mga 2 cents. No? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings. Ganon din po sa mga nakakasama natin sa ating live streaming at video premiere. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners, sa ating mga guro at ganon din po. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik, pagsuporta at pagsubaybay sa ating mumunting channel. And may God bless us all. May God bless our country. And may God bless this Marcos administration and protect it from the forces of evils like the Dutertes. So eto po mga kababayan, no, na nagkatotoo na po. Talaga pong pinatotohanan na ng mga ilang grupo na ituloy ang kanilang impeachment case against your BP, na kung saan ay nagwalwal po, nagpakita po talaga siya ng totoong kulay, na yung kulay niya ay kulay burak. Okay? So ito pong impeachment na ito po ay naaayon at nasasaad sa ating 1987 Constitution. Ito lang po, tingnan lang natin itong Article 11 na nakapaloob po sa ating 1987 Constitution, accountability of public officers. Nandito po yan from Section 1, no? At yung Section 3, nandito po yung sinasabi nating yung the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. So ibig sabihin, meron pong mga netizens or any member of the House na siyang mag-initiate ng impeachment case. Ang House po ang unang tatanggap niyan. No, sabi lang po dito sa Section 1 ng Article 11 of this 1987 Constitution is public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. Lead modest lives. Yan. Yari po dito si Pusit. No? Mamaya mababasa natin ano po yung article of impeachment na isinumite nung mga nagsumite ng impeachment na yan. Section 2, sino po yung mga pwedeng ma-impeach at ano po yung mga article of impeachment dito? The President, the Vice President, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commission, and the Ombudsman may be removed from the office on impeachment for. So, ibig po sabihin ng members of the Constitutional Commission, pwede dyan yung mga Commission on Audit, COMELEC, Commission on Election po yan yung COMELEC, and the Ombudsman. Okay? So, ano pong mga impeachment cases? Conviction of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, and other high crimes, or betrayal of public trust. All other public officers or employees may be removed from office as provided by law, but not by impeachment. Yung mga senador, congressman, hindi po yan by impeachment. No? So yung mga nabanggit lang po dito ang pwedeng ma-impeach. Ulitin natin, presidente, vice, members of the Constitutional Commission, and the Ombudsman, at saka Supreme Court. Okay, itong Section 3, sino po ang magti-take up niyan? Tulad ng sinabi natin kanina.
the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Hindi pwede po ang Senado. Dapat ang mag-initiate ay ang House of Representatives. Ito po, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member thereof. So, ibig sabihin, pwedeng magbigay ng impeachment complaint ay isang member ng House of Representatives or any citizen ng ating bansa. At iyan po ay i-endorse ng member of the House of Representatives. Okay? Now, dito po sa Section 3A o sa Section 3.3, ayan, a vote of at least 1/3. Ilan po ang dapat na pumasa? No, ilang miyembro ang dapat bumoto para po mag-ano na tong impeachment na to? A favorable resolution with the article of impeachment of the committee or override its contrary resolution. The vote of each member shall be recorded. So, ilan sila ngayon dyan sa House of Representatives? 316. 1/3 of that, no, ang kailangan to affirm a favorable resolution with the article of impeachment of the committee or override its contrary resolution. So, 1/3 of 316. Ilan po sila? 105 lang ang kailangang bumoto para po ma-affirm, magkaroon ng favorable resolution. So, pag may 105, ulitin natin, pag may 105, okay na yan. Ipapadala na yan sa Senado. Kasi po, ang Senado, ang siyang magiging high court ngayon, diyan sa impeachment na yan. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the article of impeachment and trial by Senate shall forthwith proceed. O, kita nyo? 1/3 lang. Proceed na yan sa Senate. No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. So, ibig sabihin, sa 1 year, may nag-file ng isang impeachment case. Pag na-reject yan, file ulit kayo, hindi pwede. Hindi pwede in 1 year period. Okay? Next, Section 3.6. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Ayan. So, ilan ang kailangang boto nitong mga senador para mag-oo sa impeachment ng isang impeachable officials? 2/3. So, 2/3 of 24 senators, 16 ang kailangan magpabor para ma-impeach kung sino man yung ini-impeach na opisyal. Okay? Ayan. So, halimbawa, tulad ng nasabi natin kanina, ito pong si Pusit ay gustong ipa-impeach ng mga ilang grupo, ilang mga pribadong mga mamayan. Na-file na po ito sa Senate. Yan po yung balita sa Inquirer. First impeachment complaint versus BP Sara filed at House. Ito po. The first impeachment complaint against Vice President Sara Pusit Duterte was filed by civil society organizations. Civil society. Mga netizens po. Before the House of Representative Office of the Secretary General Monday afternoon. The 50-page impeachment complaint crafted by religious leaders, sectoral representatives, and families of drug wars was endorsed ni Akbayan Party List Representative Percival Cedanya before 3 p.m. Ito po yung bagong-bagong congressman, nakakaswear in lang. Sabi niya, today, I formally endorse the first ever and historic impeachment complaint filed by our citizens against Vice President Sara Duterte, sabi ni Cedanya. So napalo po yung nasasaad doon sa Constitution. Merong member ng House or a citizen ang mag-file and then it will be endorsed by the members of the House of Representatives. So dito, civil society organization ang nag-file. Mga religious leaders, sectoral representatives, and families of drug war victims. In-endorse
Ang nag-endorse, si Akbayan Party List Representative si Danya. O ayan, nakumpleto po Tamang proseso, 'di ba? Rule of law. Kasama po diyan si Leila de Lima, Biruin nyo, 17 sila. Yung mga katao na nandun na membro ng civil society organization, mga sectoral group, religious group, 17 po sila. Ayan po yung mga pangalan nila. Hindi ko na babasahin. Kasama diyan si Leila de Lima, Ito po ang sabi ni Leila de Lima. Ito. Ang grounds po ng impeachment, bali 5 po. Ayan. It was actually condensed into 4 grounds as indicated in the article of impeachment. Pero 5 po sila. So out of the 6 grounds for impeachment laid down in the Constitution, 5 po yung grounds. So ano daw yung mga grounds? Culpable violation of Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. Ang hindi po kasama dito ay treason. Dapat sinama nyo na. Kasi naman, treason, yung sa na lang panghuhudas mga kababayan no? Yung mga panghuhudas na ginagawa nila. So, na-verify po yan Dumaan po sila sa tamang proseso. Okay? So, hindi na natin babasahin yung mga nandito. So, sa aking opinion, okay naman yung ginawa ninyo. Gusto nyo talagang ipa-impeach So, why not? No, ang tanong lang yan is, tama ba yung timing ng pagpa-file? Because of, sabi nga ni Papa Gadon, taking from his cue na, baka matagalan yan. No, kasi, magiging busy ang ilang mga mambabata sa kanilang mga re-election campaign. Pero, pwede naman sigurong i-take up yan. No, para malaman na natin. Kasi ang pinangangambahan lang natin mga kababayan ay itong sa Senado. Maraming kaalyado na senador si Pusit. Remember, 1/3 ang kailangan sa lower house para mag-proceed yan. Pag nakakuha na ng 1/3 yan, sabihin yes, impeach natin, recorded lahat ng mga buboto, kung ano man yung response nila. Pero pag maka 105, because that's the 1/3 of 316, ipo-forward yan sa Senado. Sa Senado, sila ang magiging korte. Lahat sila, kung may 24 sila, ngayon 23 lang po, kailangan ng 2/3 votes para ma-impeach yung ini-impeach na opisyal. Kung 23 lang sila, 15 ang 2/3. Kung 24, 16 ang dapat mag-yes. Sa dami ng kaalyado ni Pusit. Meron nga tayong nabilang, 11 paano na? Tabla. Ngayon, malalaman ng taong bayan sino ang mga kakampi ng Duterte. Despite of the admittance of the father that meron siyang mga gangsters, the DDS, the Davao Death Squad, at siya mismo ang tumegi ng mga tao, the disregard to the human rights of those drug war victims, lalo ng mga kabataan, yung mga nadamay sa drug war niya. Wala man lang pagsisisi, walang accountability, napaka-high, napaka-prideful mga kababayan. Hindi nila alam na sila ay nagkamali. Itong mga Duterte hindi marunong mag-admit ng kanilang pagkakamali because they know they are above the law. Hindi po kayo above the law. Kaya nga sinasabi, no one is above the law. Kayo ngayon ang nahuli. Inamin ninyo. O diba? Dapat kayong managot. Si Pusit, hindi makapagpaliwanag sa kanyang CIF paano niya ginastos, sa papanong pararaan niya ginastos ang CIF niya na nagkakahalaga ng 612.5 million pesos noong 2022 nung siya ay OBP, nasa OBP at DepEd Secretary. Puro mga bogus, puro pag-iwas, puro pagtakpo, puro political persecution, pamumulitika ang lagi niyang sagot. So yan. Talagang hindi siya tatantanan dito. Ibagsak man ng Senado na i-fail nila, hindi nila i-impeach. Antay lang ng 1 taon, file ulit. Hanggang sa mawala yung mga kakampi ni Pusit na sa mga senador na mga traidor sa bayan. Yung mga boboto dyan ng no to impeachment na senador kay Sara, markahan nyo po. Hindi po natin kailangan ng mga taong ganyan na hindi marunong tumimbang, na dapat patas. Hindi. Yung iba po dyan, yung isang itlog nila, mas lamang sa Duterte.
Nakakita nyo naman po mga kababayan, di ba? O eto pa, hindi lang yan ang impeachment na darating kay Pusit. Sinabi po ng NUPL, National Union of People's Lawyers, na another group ang nagpre-prepare ng impeachment complaint pa sa kanya. Sabi sa Politico. Ayan po, another group prepares impeachment complaint against Sara Duterte. Ayan Okay. Ito po, sa interview ng bilyonaryo diyan kay Attorney Olalia ng NUPL, ito ang sabi niya. As a matter of fact, I've been informed just before I came here that my colleagues from NUPL, National Union of People's Lawyers, People's Lawyers, and my clients like Bayan and other mass organization are preparing another one. Kasi hindi po doon kasama sila Teddy Casino, Nery Colmenares, yung dating Gadbrela Party List Representative and the likes of Bayan muna or Makabayan, sila Castro, sila Gawareber, hindi kasama doon sa complainant nung una. Nung 17 nila De Lima, Magdalo, at may isa pa Hindi sila kasama doon. Itong sabi ng NUPL, sila ang ginamit ng Bayan para mag-prepare ng another impeachment case. I do not know when they are going to file it. Ayan. Okay, Bayan is connected with the Makabayan Bloc currently represented by Castro, Brosas, and Manuel. Ayan. Tingnan nyo, sunod-sunod dito. Next, ano naman ang sabi ni De Lima, mga kababayan? Ano sabi ni De Lima? Hindi na tayo dapat magdusa. Leila De Lima wants Sara Duterte impeached. Ayan po. Ito, galit na galit ito. Ito ang winalanghiya ng tatay. Diba? Ano ang sabi ni De Lima? Wala nang atras abante. Panahon na para i-impeach si Sara Duterte. Hindi na dapat maghari-harian ang mga Duterte o magkaroon ng special na proteksyon sa ilalim ng batas. Hindi katanggap-tanggap ng pangalawang pinakamatas na opisyal ng ating bansa ay nagpapakita ng pambabastos, pang-iinsulto at kawalang respeto sa mga institusyon at mga proseso ng pananagutan. Ayan po, galit na galit siya. Lalong hindi natin dapat ipagsawalang bahala ang lantarang pag-amin niya sa balak nagpagpatay kung may mangyari man sa kanya. Isang seryosong pahayag na hindi akma sa sinumang opisyal, lalo na sa isang vice presidente. For De Lima, impeaching Duterte is not about accountability, but saving the country from such embarrassing leadership. Correct. Katawa-tawa nga po No? Tayo, kasi nagluklok tayo ng isang baliw, isang mapagmataas, mala royal blood, na isang ganid sa kapangyarihan. Ito ay isang malaking kakahiyan sa ating bansa at sa buong mundo. Hindi na tayo dapat magdusa sa ganitong klaseng liderato. Ayan. 'Di ba? Tama po. Ako nag-a-agree ako dito sa sinabi ni De Lima. It's about time to impeach her. Okay? Now, ano naman po dito ang sabi ni House Secretary General sa natanggap niyang impeachment case? Kasi siya ang nag-receive in-endorse lang ni Akbayang Party List Representative si Danya. Congress mandated to act on impeachment complaint. House Secretary General. Ayan House Secretary General Reginald Velasco emphasized that addressing an impeachment complaint filed with the House of Representatives is not a matter of discretion but a constitutional duty. Yan. Velasco made the statement after receiving the impeachment complaint filed against Vice President Sara Pusit Duterte. The House of Representatives is constitutionally mandated to act on any impeachment filed in accordance with the 1987 Constitution. It is crucial to underscore that addressing an impeachment complaint is not a direct discretionary act for the House of Representatives but a constitutional obligation. Kasi nandun sa Constitution, binasa ko sa inyo kanina, Article 11, maski puntahan nyo pa. The Constitution prescribes clear steps to ensure fairness and adherence to the rule of law. The House official said that impeachment proceedings is vital to preserving the integrity of the institution and affirming the principle that public officials are accountable to the people themselves. Correct. Ayaw maging accountable ni Pusit. Wala siyang transparency, wala siyang responsibility. Gusto niyang maging presidente? Magpakita ka muna ng pagsunod sa batas.
Magpakita ka muna na ikaw ay kagalang-galang. Magpakita ka muna ng respeto sa kapwa mo Pilipino. Ay, hindi ka nga pala Pilipinong totoo. O, diba? Wala eh. Walang accountability. Hindi alam niya kung ano ang priority niya. She is not that flexible. Para po siyang kabayo lang na nakatakip ang mata. Pag hindi mo pinalo sa puwitan, hindi tatakbo ng mabilis. Pag hindi mo sabing, igiya mo siya, isa lang ang alam niya. Diretso lang. Oo, pero takip ang mata niya. Bakit? Ganun po siya eh. Walang pakiramdam. Walang empathy, walang apathy. Tuod po siya. Oo. The House of Representatives remains committed to conducting the proceedings with transparency, impartiality, and full respect for the rule of law. This constitutional mandate is very vital function of Congress in maintaining public trust in government institution. O ayan, kailangan i-take up yan. No? Kailangan ba sa mas lalong madaling panahon? I think so, mga kababayan. Now, ang tanong natin dito, ano yan? Gusto ni Pusit? Impeachment or mag-resign siya? Sa akin, mga kababayan, it's better to impeach. Para kung ito man, no, yung severity ng kanyang sa impeachment, malamang ito, mababan na ito sa pagsiserve sa national stage. Hindi na ito hawak ng public office. Tama lang. Because of the very, very bad example na pinakita niya sa atin. Yung napakaburak niyang ugali. Nakala mo siya lang ang may alam. Yung mga binitawan niyang salita, yung mga pambabastos, hindi katanggap-tanggap sa isang opisyal ng gobyerno. Wala nang puwang. No? Wala nang dapat pagpwestuhan pa siya sa public governance. Because wala siyang transparency, wala siyang accountability, hindi niya alam gumalang sa rule of law, hindi siya marunong rumispeto sa batas at sa kapwa niya mga opisyal ng gobyerno because she think highly of herself. She is a privileged, entitled, and a royalty act person. Wala po eh. Bastos sa bastos ang inyong vice presidente. Kaya wag siyang mag-resign. Tawanan niya ito? Di tawanan niya. Tawanan niya. Kung kaya niya pang magtawa ngayon. Kaya niya lang tinatawanan niya kasi alam niya, takot din yan. Ngayon, sabi niya, kung hindi naman pala mahalaga yung vice presidente sa kanya, para naman hindi ka kahiya-hiya, mag-resign ka na lang. Mag-ala former President Erap Estrada ka na lang. Na-impeach ba si Erap noon? Siguro na-impeach si Erap, no? Paki-correct na lang po ako, ha. Now, mga kababayan, punta naman tayo dito sa reaksyon, no? Yung pagbanat, simpleng banat, pagsoplak kay Pusit ng dalawang House Young Guns. Doon sa statement niya na kanya na ang 2022 presidency. Unahin po natin si One Rider Party List Representative Raj Gutierrez. Ito po ang sabi niya diyan. She's answering the issue by bringing up politics and the presidency. But I think what we have to note here is that this issue goes way back before the Good Government Committee and before people were talking about whether it's the presidency or not. Have they appeared earlier? They have answered question during the budget deliberation. Baka tapos na po yung ating hearing. We will not have to come to that committee hearing. Correct. Kung ano-ano kasi ang pinagbabato nito, si Pusit. Sinabi niya, kanya na ang presidency. Ano lang sabi ni Raj Rodriguez? Ang dami na, napunta na kung saan-saan eh. Napunta na sa politika eh. Storytelling na lang eh. Parang ganun po eh. Kung umatin na lang sila, answerin na lang nila ng tama, di sana natapos na ng isang araw. Diba? Napakasimple, paliwanag niya. Bakit may Mary Grace Piatos, may Kokoy Villamin, bakit may 15 million sa Philippine Army, wala naman daw. Bakit mo ginamit yung certification na hiningi mo as para sa confidential fund? O bakit ka gumastos ng 16 million sa 34 safe houses and blah 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 and blah 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 blah. Diba? Those 4,000 acknowledgement receipts? Bakit puro acknowledgement receipts? Hindi niya mapaliwanag ng tama eh. Evading siya eh. Deflection siya eh. Diba? Saka super protective siya sa kanyang chief of staff. Maalala nyo? Siya ang unang pumunta doon. Bakit hindi niya dinalang kamag-anak ni Zuleika Lopez? Bakit siya? At bakit pinagbantay niya ang dalawang senador? Siya ba ang nagbabayad sa mga senador para bantayan si Zuleika Lopez? Kayo namang dalawang senador dyan, Bongo at Bato, nagpakagago kayo.
Talagang mga tuta kayo ng Duterte. Biruin nyo, pinapasahod kayo ng taong bayan pero nagpagamit kayo kay Pusit para maging bantay ni Zuleika Lopez. Ano ang meron kay Zuleika Lopez at hindi maiwan-iwan ni Sara Duterte? Para bang data bank ni Sara Duterte si Zuleika Lopez kaya hindi maiwan-iwan? Diba? Wala man lang napabalitang kamag-anak na pumunta doon si Zuleika Lopez. Bakit? Magkamag-anak ba sila ni Bato, ni Bongo, at nitong si Pusit? Diba? Oh, now, pasok tayo dito sa isang batang young guns na babae na representative ng Taguig 2nd District, Fami Zamora. Ano ang sabi niya diyan sa sinabi ni Pusit na kanya ang presidensiya noong 2022? Why did not she run if she had it in the bag? Dapat tumakbo siya as president. I mean, 2025 na eh. Ngayon mo pa sasabihin yan? Sorry kasi 'di ba? I mean, what was that statement for? Then she should file to run for president, but she did not. She filed to run for vice president and now she's our vice president. So that's what it is. Yun siya eh. 'Di ba? Storytelling. Feeling niya panalo siya. Feeling mo pala panalo ka eh. Nasa yun ang presidency, nasa yun ang upuan ng Malacanang. Bakit hindi ka nag-file? Ibig ba sabihin yung survey sila ang magbibigay sa iyo ng upuan sa Malacanang? Tanga ka. 'Di ba? Numero lang 'yun. Wala pang katotohanan. Ang katotohanan yung mismong eleksyon. Sinong nanalo? Si PBBM. Ano ka? Busy. Sabit. 'Di ba? O nasaan yung sinasabi mong akin na 'yun? 'Di ba? Buti pa 'yun sinagot mo. Yung tanong sa iyo sa confidential mo. Ano sagot mo? Political persecution. Di po ba? Tanga lang. Akala niya lahat ng nangunguna sa survey, siya ang mananalo. O di sana sinubukan mo. O ba't di mo subukan ngayon sa 2028? Di ba mga kababayan? O dyan, may dumedepensa pa sa kanya sa impeachment, mga kababayan. Yung kanilang spokesperson, si Panelo, ang sabi kaya daw gustong i-impeach si Pusit ay para tanggalin siya 2028 election. Hindi. Gusto siyang i-impeach para hindi na siya makapagpanilbihan sa ating public government. Dahil wala po siyang kwenta, kahihiya po siya. At itong sinasabi ni Fami Zamora, ay agree po. Tapos na yun eh. Magti 3 years na eh. Yung pa rin nasa utak mo. Diba? Di mag-back to the future ka. Tanga-tanga ka pala eh. Wala kang silbing vice president. Dapat sa'yo, umalis ka na dyan. Di po ba? Tama, mali. O kayo po, mga kababayan, kung inyong masasabi, comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.